sa ating balinkang pambansa. Iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutol siya sa madugong kampanya kontra droga. Yan nga ay matapos siyang matanong ni German Chancellor Olaf Scholz sa Berlin tungkol sa pagkakaiba ng paraan nila ng dating Pangulong Duterte. Nasa Berlin sa Germany ang Pangulong Marcos para sa isang working visit. Ayon kay Marcos Jr., malaki na ang ipinagbago ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Bahagi raw ng reforma ang pagtanggal sa ilang pulis na sangkot sa madugong war on drugs noong panahon ni Duterte. Nakatuon na rin daw ang atensyon ng pamahalaan sa pagpaparehab ng mga gumagamit ng iligal na droga. Samantala, itinanggi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang alegasyon ni Senator Raffy Tulfo na may isang mananayang naka-jackpot sa loto ng 20 beses. Ayon sa PCSO, sa digit games nanalo ang naturang mananaya kung saan mas maliit ang premyo kumpara sa ibang uri ng lotto games. Ang paglilinaw nga ng ahensya, pinapayagan nila ang mga outlet agent at mga otorisadong individual na mag-claim ng minor prizes kung hindi makakapunta ang mismong mananalo. Sa PCSO, mismo nang galing ang listahan na pinuna ni Tulfo sa kanyang privilege speech. Iginiit naman ng isang mambabatas na naging patas sila sa kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting na sapat ang ibinigay nilang panahon para makapagpaliwanag ang kampo ni Quiboloy. Iniimbestigahan na ngayon sa Kongreso ang mga paglabag daw sa batas ng prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na pag-aari ni Quiboloy. Baka ilang ulit nang ipinatawag ng Kongreso ang pastor pero hindi ito sumisipot. So Quiboloy, he would always come up with reasons kung bakit hindi po siya pwede dumalo sa hearing. Kaya kung due process lang po pag-uusapan ay mahaba po ang palugi. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.